Di natin deserve na magtrabaho habang buhay. Gugustuhin mo ba magtrabaho hanggang 80 o 90 years old ka na? Ngunit napag-isipan mo ba ang posibilidad na ilan sa mga money habits mo ang nagtutulak sa'yo para magtrabaho habang buhay? Totoo yan. Napakadaming habits natin ngayon ang pwedeng makaapekto sa current future finance natin sa negatibong paraan. Kaya sa video na ito, aalamin natin ang mga money habits na pwedeng makaapekto sa future finances mo na magtutulak sa'yo para magtrabaho habang buhay. Bago ko ipagpatuloy ang video na ito, may bagong ebook upload ako at sigurado magugustuhan at makakatulong sa inyo ito. Ito ay ang Beginner's Guide to Budgeting and Saving. Puno ito ng mga practical tips kung paano mag-budget ng pera para tayo ay makapagsimula makapag-ipon. Sa mga gusto maka-avail ito, punta lang kayo sa rocket.ph/investandUp at hanapin ang ebook na ito. Huwag niyo rin kalimutang gamitin ang promo code na IAU2024 para sa discount. Leave na rin kayo ng recommendation para naman malaman ko kung paano nakatulong sa inyo ang ebook na ito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Grab your copy and start your journey to saving and budgeting. Maraming salamat sa patuloy na suporta at tara, balik na tayo sa ating video. Una, di ka nag-iipon ng pera. Madali kasi nating alisin sa isip natin ang importansya nito lalo na kung feeling mo ay stable ka na sa trabaho mo at di mo na kailangang gawin ito. Pero di ba pumasok sa isip mo ang posibilidad na matanggal ka sa trabaho o dumating ang araw na di mo na kaya magtrabaho? Ang pagtatabi ng pera, mapa-retirement fund man o emergency fund, ay inihahanda tayo sa posibleng problema natin sa hinaharap. Sabihin na natin na nawalan ka ng trabaho at wala kang ipon. Mapipilitan kang umutang sa mga kamag-anak mo at kapag nagkatrabaho ka na, ay babayaran mo ito. Ibig sabihin lang ay dapat todo kayod ka sa trabaho mo upang mabayaran mo ang lahat ng pinagkakautangan mo. At kapag di ka na naman nakapag-ipon ng pera at nawalan ka uli ng trabaho, paulit-ulit lang ang cycle na ito. Ang pangalawa ay lifestyle inflation. Mas lalaki ba ang gastos mo kung sakaling makakuha ka ng trabaho na may malaking sweldo? Kung yes ang sagot mo, then malapit ka nang mahulog sa lifestyle inflation. Tingnan nyo yung mga dating atleta at mga artista na naghihirap ngayon. Ang reason dito ay lifestyle inflation. Nangyayari ito kapag lumalaki ang gastos mo kasabay ng paglaki ng income o kita mo. Normal lang na itaas mo ang standard of living mo kapag kumita ka na mas maraming pera, ngunit ang yaman ay nabubuo kundi sa magkano ang kaya mong kitain, kundi kung magkano ang kaya mong itabi at i-invest. Kaya habang tumataas ang kita mo, limitahan mo pa rin ang gastos mo. Ang pangatlo ay impulse buying. Palagi ka bang bumibili ng mga bagay na di mo naman talaga kailangan o wala naman talaga sa plano mong bilhin? Well, malamang ay biktima ka ng impulse buying virus. Impulse buying ay isang habit na iisipin natin na harmless naman as long na kaya mong bilhin ang bagay na yon. Well, sa katotohanan, afford mo nga ngunit darating ang panahon na malaking parte ng sweldo mo ay mapupunta lang sa pagbili ng mga bagay na di mo kailangan. Simula na rin ito na mahirapan ka makapag-ipon at bayaran ng mga bills mo, kaya mapipilitan ka magtrabaho para mabawi ang perang ginastos mo kakabili ng mga bagay na di naman talaga importante. Ang pang-apat ay maghihintay ng himala. Kapag nakaranas ka na ng hirap sa iyong finances, natural lang na manalangin ka na may himala o higher power na sasagip sa iyo. Ngunit sa katotohanan ay di ito mangyayari. Di ka naman basta-basta mananalo sa loto o papamanahan ng yaman ng isang malayong kamag-anak. Ang realidad ay kung wala kang kontrol sa financial situation mo, then guguho ito at walang himala ang darating sa iyo. Ang panglima, pananatili sa trabahong maliit lang ang ibinabayad sa iyo. Naniniwala ka ba sa kakayahan mo na kumita ng pera? Of course, then bakit mo papahirapan ang sarili mo sa trabaho na kulang naman ang ibinabayad sa iyo? Sa halip na magtiyaga sa trabaho na sobrang baba ng sweldo, bakit di ka matuto ng bagong skill at maging handa sa mga bagong opportunities? Sa pagkakaroon ng high income skill ay pwede ka mag-demand ng mas malaking sweldo kapag may bago ka ng qualifications. Ang pang-anim ay may short-term mindset ka. Ang pagkakaroon ng short-term mindset tungkol sa iyong finances ay kapag inuna ng isang individual ang agarang kasiyahan o short-term gains kaysa sa long-term goal at pagpaplano sa pera. Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng paggastos ng pera na mabilis at pabigla-bigla sa halip na mag-ipon ng pera at mag-invest para sa hinaharap. Kapag gumawa ka ng long-term goals mo para sa iyong hinaharap at retirement plan para sa iyong pagtanda, then magiging mas malaki ang chance mo na di mo na kailangang magtrabaho habang buhay.
Ang pangpito ay ang katamaran. Ano ba ang pinakamahal na currency sa buong mundo? Dollar ba? Euro? Kuwaiti dinar? Well, maaaring tama ka sa mundo ng foreign exchange, ngunit sa tunay na buhay, oras ang pinakaimportanteng currency dahil ang nasayang na oras ay di na maibabalik pa. Ang pagiging tamad ay pumipigil sa iyo na gawin ang mga bagay sa tamang oras. Iniisip kasi ng karamihan sa atin ng ilusyon na marami pa tayong oras kaya ipinagpapaliban natin ang mga bagay na nasa isip natin ay di naman importante, ngunit ito pala ay mga oportunidad na minsan lang darating sa buhay natin. At ayan ang mga bagay na para sa akin ay magtutulak sa iyo para magtrabaho habang buhay. Ikaw ba, alin sa mga habits na ito ang gusto mong baguhin? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa susunod na video.